Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga umag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, tuloy natin. At ito yung pang-apat na review natin sa bracket A, Carl versus Kaizen Kid. First time ko sila mapapanood dalawa, kaya hindi na ako magbibigay ng insight sa dalawang MCs na to. Okay, so ayun, yung first 3 battles sa tournament na to uploaded na sa channel natin, at ito yung pang-apat, tapos dako na agad tayo sa bracket B para matapos natin siya kaagad at makapag-proceed tayo sa second round ng tournament. Okay? Carl versus Kaizen Kid, di ko na patatagalin. Game. Carl, unang banat, pakinggan natin. Game, Carl. game. Balik battle na ulit. Salamat, share ng sahain mo. Pero match up pa lang, kita naman na sa akin to. Pero match up pa lang, balik battle na ulit. Salamat, share ng sahain mo. Pero match up Choke pa agad, lang, kita naman na sa akin to. Wala nga iyang laman, gusto mo pa basagin ko? Matanda ka na badang, wag ka na magkalat ng rabis mo. pero tito, kala ko gusto mo akong makabawi. Ba't binigyan mo ako ng kalahati? Gago. Pero bale, ako bahala. At ikaw, kawawa, syempre ito'y hatid, kamatayan, na naudlot pa noong Disyembre, child abuse. Itong batang bugbog ngayon sa lente, sa akin tus, walang awa. Sa napiling magrebelde kasi sinuwerte tong punggok. Matagal na dapat nasa hukay siya. Tila kumain ng pansit, humaba pa yung buhay niya. Pero bale, wala lang din, bale agad yung sungay pagkat ako ay malaichigong nagpakita na ng kulay. Binalaan ko na kayo, tila nagbigay ako ng pardon, pero hindi nyo yung pinansin kasi nga kayo ay asshole. Pero mukhang bagay naman din. Kasi kay Badang, siya yung carbon. Pero nagbukang bagay naman din kasi kay Badang, siya yung carbon. Tung bumangga, bali buto. Ako'y panggap na chiropractor. Kawawa sa akin itong Bali bata. buto, panggap. Chiropractor. Kaya, boy, uwi na lang. O uuwing walang laman, nadali ng puti na van. Kasi ito ka dati. Ngayon yan ka na lang, hindi mo pa nakuha yung ugok. Nagsimula ka ng bubot, nang tumagal siya ay bulok. Nakakaawa ka naman, di ka nakaranas mahinog. Kasi wag ako sisihin mo. Itinapat ka niya sa akin kahit yung resulta. Obvious na to. Kasi itinapat ka niya sa akin kahit kita naman na sa resulta, obvious na to. Kaya sa aming dalawa, siya yung nang modus sa'yo. Pero sa amin dalawa siya yung nang modus sa'yo. Kasi Kaizen Kid, pangalan pa lang, halatang totoy na to. Habang ako yung puro talong nag-fill in the blanks kasi no choice sa'yo. Time, kalawang banat, pakinggan natin. Kaizen Kid. Okay, medyo dragging yung performance ni Carl. Naapektuhan siya dun sa sounds, no? Pero bago pa magkaroon ng sounds doon sa venue, dragging na yung performance niya. Actually, una pa nga lang, nag-choke na siya. 'Di ba? He's building his momentum na sana. Kaso nawala ulit eh, 'di ba? So sayang, hindi natin nakita yung full potential ng round 1 niya. Okay, Kaizen Kid.
Di ba nagka-COVID ka? Wait lang ha. Gago. I-check ko lang, baka makahawa siya sa atin. Pero kahit asymptomatic, ka sa akin kaaalatin! Hulugin! Siya si Carl Christian Manabat! Pwede sana naman Christian ang lulubog. Hilig mong isa lang itong mga Christian, di mo alam ako yung mala Ragnar Lothbrok! Pero, hilig mo isa lang itong mga Christian, di mo alam ako yung mala Ragnar Lothbrok! Pero siya daw ay sundalo ni Saddam. Gagawala sa akin yung dating. Kasi meron na akong flow king, di ko na kailangan ng flow king! Kasi ako'y mandirigmang mandaragat! At sa dugo ko yan nakatanim. Ikaw pag nagbibisikleta lang, natatawag na Viking. Kasi kung si Carl Christian, Gago. mukhang baklang sakristan. Madedehado lang ako kung si Lax artist yan, kasi feeling artist lang. Kaya dead sa akin yan. Kaawaan lang kita kung ikaw si Atelstan. Kaya huwag ka na magpaka-gangster dyan, nakaka-bad trip lang. Wala daw siyang daga sa dibdib. Natural kasi hamster yan, galing pang Amsterdam. Paano kabado palagi? Kanyang galaw di mawari. Wala namang bukang bibig na parang nakatali kasi choker. Grabe. Lalo nung huling salang mo pare. Dapat din na ginudge pa yung battle kasi sa kalaban mo, wala kang sinabi. Pero ibang klase, kasi nagbuhat bangku pa siya. Kaso kinain niya din mga rounds niya na parang donut niyang dala. Oo, pinanood ko ang mga laban mo. Pati yung dating-dati pa. At pukin ang ina, kahit na isa, wala kang laban, hindi ka nag-choke, tang ina ka. Kaya kilala niyo ba kung sino kasing lala niya mag-rap? Sino pa? Hindi si Audra Hap. Pero ayaw niya yun na ina-angle sa kanya. Packset, di ba? Kada battle, lagi mo sinasabi, hindi ka na mag-choke, pero kaso palala ka ng palala. Pero in all fairness, nakakachamba naman si Best. Actually, uli nga niyang tinalo si Luminous Rens. But I'm not impressed, kaya wag kang feeling blessed kasi mga urado doon, puro bias na parang... But I'm not impressed, kaya wag kang feeling blessed kasi mga urado doon, puro bias na parang... Wala. Kasi mga urado doon, puro bias na parang... Artifice! Ayaw nyo matanggal ha? Morado, puro bias na parang artifice. hindi niya ayaw sabihin na 3GS eh, tas bala ka dyan. Ayaw matang. Tanggal. Ito. Morado. Nawala tuloy. Artifice. Nag-Istanbul din naman ako. Pero hindi tayo magkasing. Kasi ako continuous improvement. Kaya nga pangalan ko Kaizen. Ikaw every event, lagi ka nalang palpak. Kaya ikaw ang dahilan kung ba't may wak sa balintawak. Kaya please Carl, ayusin mo naman. Kasi handa na akong tanggapin yung pagkatalo basta galingan mo lang. Kasi mas gugustuhin ko pa nga ako'y maulat sa laban, matodas maharang, malaglag sa listahan, umuwing gumagapang, luhaan sa tahanan, kaysa manalo nang dahil nag-choke yung kalaban. Kaya eto na lang ang tanging masasabi ko sa'yo. Pag nag-choke ka pa rin hayop ka, last battle mo na to. Tanong mo pa si Tito. Yeah. Time, paano ba? Pahinga natin. Ayun, klaro. Hindi na natin kailangan paabahin pa yung explanation natin doon. Sa performance pa lang, Kaizen Kid na yon. Sa sulat, Kaizen Kid pa rin. Yun, Kaizen Kid. Nagustuhan ko yung pagiging creative niya doon sa bias yung mga hurado. Parang, diba? Inulit niya ng inulit, walang sumasagot. Diba? Kasi sasabihin sana 3GS eh. Pero ginawa niyang artifice. So, ayun. Creative at some point. Pero, bago pa man dumating yung schema na yun, para sa akin, nakuha na niya yan. Yun. 10-6. Kaizen Kid. Round 2. Asymptomatic daw aalatin. Asymptomatic yung tanga. Ba't ginagawa mong Bugok ang putik. Balik tayo sa pagiging badang mo. Gumawa siya ng clothing line. Walang design. Pangalan niya lang yung nakalagay. Doon pa lang badang na badang kabay. Tapos binida pa yung... Tapos binida pa yung, sa photoshoot, binida pa yung mukha niyang expired. Porket lamang daw siya kay badang. Kasi yung t-shirt niya, Pro Club inspired. Tapos ang hilig pa mag ML reference. Sabi niya kay Blasty, nag-search ako ng battle mo. Buisit ka. Parang nag-SSC Hill Court. Kasi wala akong makita. Hill Court?
na SS ni Hilda. Walang binatbat sa akin tong batang, puro laro lang ang alam. Literal na ma-SS sa aking sundalo ni Saddam. SS sandalo. Okay. Literal na ma-SS sa aking sundalo ni Saddam. Kung matalino kayo, alam nyo na nakaabang na kaya puro ML reference yan kasi nandun lang si Badang. Badang. Badang na naman, bakit galit ka na? Malamang ititira ko pa rin sa'yo yun, nagpalit ka na ba ng muka? Nabinyagan ka na dapat. Pang Disyembre pa itong atake. Ngayon binigyan ka ng pangalan na Badang, ang tanong ko lang, ano nangyari? Sige, time na nga, tila wala na akong masabi kasi overdue na tong bata na kumakain din ng tae, Badang. Time, pangalawang bat. Okay. Umikot sa Badang, no? Yung atake ni Carl para kay Kaizen Kid. Although effective, tawa ng tawa sila Shernan doon. Pero sa tingin ko hindi siya pang tournament eh. Pwede siyang mang battle. Pero sa ganitong klaseng tournament, sa tingin ko hindi siya angkop para dito. 'Di ba? So yun lang. Syempre mas na-deliver niya ng maayos to compare sa round 1 niya na nag-choke siya. Mas malinis, mas maayos, mas natapos, mas na-deliver, pero ang difference lang is para sa akin yung pinakasulat niya is hindi siya pang tournament. 'Di ba? Pwede siya pang battle, pang non-tournament, pang entertaining or pang entertainment, pwedeng ganoon. Pero sa ganitong klaseng tournament, I think hindi siya enough at hindi siya sapat dito. So yun, round 2 ni Kaizen Kid, pakinggan natin. Pakinggan natin. Game! Alam nyo ba kung bakit Carl ang pangalan niya? Pinaiksi lang yung kasi. Pag sumapit na ang gabi, siya na si Carla. Oh, baka i-deny mo pa. Bukong-buko ka na. Paano di malalaman, puro kakatangahan, pinangangalanda ka, nakapin sa profile niya, ang makabugera. Tapos tingnan nyo datingan, pati kilos at galawan. Dapat gumawa ka na lang ng sarili mong liga, tapos pangalanan mo, ladladan. Kaya Carla, umalis ka na. Kasi di ka naman dito bilong. Tangina mo, pag ako nayamot sa'yo, papagahasa kita kay Balong. Kasi hindi ka dito nababagay. Pabebeng tip si wannabe. Hindi ka tanggap dito sa kultura, nakakadiring celebrity. Kaya Carl, los ka na, dapat apelido mo Agassi. Kasi, Okay. ang lambot mo tumira. Supot pang mahina, puro kurot, walang suntok, mga nilabas mo na linya. Yung mga letra mo iha, may bulok, pambihira. Pag siningot, nanunuot sa ilong, nak ng puta. Kaya kahit ano man ang gawin, balibalik ta rin. Tumalon man sa bangin, maging praning man tumbading, ay wala kang pag-asa sa liga ni Enigma. Kahit katiting. Kasi may serdeo na doon. Hindi na sila hiring ng bakla. Kahit pa ilagay mo sa resume mo, nagmagaling kang tsumupa. Kaya nga wala kang tropa dito eh. Kasi pagkatao mo'y nakakayamot. Lagi mo pang niyayabang sa amin na alam mo yung lasa ng tamod. Pero marami naman daw siyang Gago. Kaso lang talagang nakakadiri. Kasi yung mga girlfriends niya, nagpapasama sa kanya umihi. Kasi hindi ka tunay na lalaki. Isa ka lamang nahuwad. Takot na takot sa Panginoon yung pagkabakla mo sagad. Tapos wala pang ambag sa hip-hop. Kaya talagang nakakasura. Yung mga ganitong itsura, mga basura sa kultura ang dapat unang sinusuka. Kasi walang kanta, walang movement. Entrepreneurial hip-hop, hindi rin. Uso lang kasi tong battle rap, kaya siya nasa rap scene. Kasi pag wala siyang laban, hindi siya mararamdaman. Kahit anong kaganapan sa Pinoy hip-hop, wala yang pakialam. Kaya nga sa mga streets, wala din niyang koneksyon. Parang si Marcos Jr. lumalabas lang pag eleksyon. Kasi sabihin mo sa akin, ano bang ambag mo sa kultura? O kahit dito sa liga. Kasi tatlong battle mo, tangina ni isa, wala kang magandang pinakita. Baka sabihin trabaho, tumutulong sa pamilya. Sige, palusot mo yan sa kanya na ikay masampigan ni kuya. Kasi may trabaho din ako. Hindi ako sa magulang nakasahod. Bata pa lamang ay marunong na kumayod. Dahil di ba siya dito ang estado? O kahit anong klase ka na tao, maging pursigido. Isa puso, isa buhay, wag lang basta isa ulo. Kasi yan yung mga bagay na ginagawa ko at dapat ginagawa mo. Nakadalawang tuka na ako. Pangatlong bagsak mo na yan. Panoorin nyo tong manok nyo. Papagantihin na lang. Huwag yung bakit, pakinggan natin. Okay. Malinis pa rin yung naging daloy ng flow ni Kaizen. At ayun. Sa tapatan ng round 2, even
para sa akin, lumakas yung round 2 ni Carl. Sa tingin ko, Kaizen Kid pa rin to. Malinaw at klarong-klaro talaga yon. So, ayun. Wala na ako masyadong sasabihin pa doon. Round 3 na tayo para kay Carl. Technical yung atake ni Kaizen pero mararamdaman mo yung bawat punto, yung bawat bigat ng punchline at saka yung mga ginagamit niyang references, mararamdaman mo yun Kaya para sa akin, Kaizen Kid pa rin yun. Pero sa tingin ko yung round 1 mas okay compare dito sa round 2 niya. So bibigyan ko to ng 9-7 in favor of Kaizen Kid. 10-6 yung round 1, di ba? So 9-7 naman sa round 2. So that's 19 to 15 up by 4 points. Round 3 tayo. Manok daw, wow, masyado lang pasikat to. Bago ka magyabang sa amin, baba mo muna yung balikat mo. Tapos puro invento pa. Nakabaklaan daw. Yung katangahan mo ay sagad. Palibasa yung Kaizen, nakikita ko lang sa best ng guard. Literal. Wala ka nang magagawa. Di mo makukuha yung boto. Parang di ka naman tumataya, pero gusto mong manalo Loto. dun sa loto. Kasi kung umaasa kayo sa himala na makaisa itong si Homo, talaga naghihintay lang kayo sa wala. Jessica Soho! Kasi maiksi lang ang buhay. Kaya ginagawa ko kung ano yung makapagpapasaya sa akin. Oo, maiksi lang ang buhay. Kaya yung sayo, hindi ko na pahabain. Kasi hindi ka tinik sa lalamunan, hindi ka nga putik sa damit. Bato ka lang, naaapakan para sa kabilang bakod, makatawid. Yan ang dapat mong malaman kahit pa nasabihin na ang katotohanan ay masakit, na ako ang bagyo mong daraanan, pero sa akin mo rin naranasan magbigyan ng payong kapatid. Kaya tapos na ang laban, wala na tayong dapat pag-usapan. Dinaig pa to ni Princess Thea sa bangis. O tapos na ang laban, patay na yung kalaban. Ito na yung eksenang may darating na pulis. Pasensya na. Kaya wala nang... Kaya wala nang dahilan. Pasensya na. Kung medyo lang mababaw, ang bit-bit ko ay sakto lang. Kung hindi man umaapaw, pero sapat na yun para makita nyo ang mga peke, magsipanaw, mga ambisyosong gamo-gamo na lumapit sa araw. Time. Tayo, muling banat, pakinggan Okay. Proceed na tayo guys. Proceed na tayo. natin, Kaizen. Putang ina mo, ang bobo mo. Hindi daw ako tumataya sa loto, huwag kang hingi pag naging milyonaryo ako. Hey! Tang ina. Isip ko lang yan. Bars. Game! Pag-usapan naman natin. Tang ina, naka-ready Wala na, burado na agad. Yung ender mo. Ano sabi mo? Ikaw ay araw, tas yung kalaban, gamo-gamo. Ang tanga-tanga mo. Kaya pala ganyan kakabugok. Baka nakakalimutan mo, natalo yung haring araw nung napalaban siya sa mot. Hey! Dapat kasi sinabi mo, lampara ka. Kasi applicable naman Kasi lampa ka. Walang tigas, walang tibay. Kaya lagi kang nadadapa. Ang tagal-tagal mo na, lagi ka pang nangangapa. Diba? Kalahating dekada ka na lumalaban, wala pa rin pagbabago. Kaya nga nauunahan ka na ng mga bata sa inyo. Kasi ano ba talagang purpose mo dito? Wala akong makitang dahilan. Ang battle of gera. Wala akong makitang dahilan. Wasakan to ng pagkatao, hindi laitan lang. Ang battle of gera, lagi mo yan tatandaan. Kaya di bagay dito yung mga katulad mo, mga mahihinang nila lang. At kung usapang rap skill lang, wala ka pa sa kalingkingan. Hindi mo kayang bumigay at bumitaw ng pandiinan. Kasi, mga rapper na ngayon sa ganitong panahon, iba klase mong baon, lumabas sa kahon. Kaso nga lang yung iba, nakakaputang ina, para di alam gamitin ng mga utak nila. Laging nakadepende ang bawat atake sa ganyang galawan ay lakong masabi. Wala man lang aral na natututunan, wala pa kinabang sa ating lipunan. Ba't inyo subukan? Lumika ng ayos, yung tipong wala sa inyo, nakagapos, naliman ng letra, at huwag nyo babawan, tigil nyo na ang inyong kayabang. At puro satsat, magbigay kalidad, di pakita ang tunay mong abilidad. Upang may humanga sa iyo na tunay, bibit-bitin mo na yon na bambuhay. Kaya kung ako sa'yo, buksan lang yung isip, huwag kang sumama sa grupo na makikitid. Huwag mo alamin ang mga gusto nila at tingin mo kung kailangan nila. Kung mainit ngayon, ikaw ang magpaambod. Kung hindi mo maabot, taasa mo ang talon. Kung maraming maingay, doon ka sa gilid, hindi niya malaman ang iyong iniisip. Ako'y tahimik lamang nagmamasid, pinipili kung kanino makikinig, pinipilit isipin bawat sasabihin, di lahat ng maingay papapasukin, mga walang sustansya, di nakakagaan ng mga ganyang galawan, itigil nyo na. Kung ngayon yung magtigilan, bahala kayo, basta walang respeto kayong matatamo. Tangina nyo! Kaya ngayon tapos na to. Itong taga-Balintawak, pinaiyak ko ng gusto. Dahil kahit kanino ay hindi ako padadaig. At tandaan yung Bicolano ang mananaig sa tournament. Ay, malabakan natin yung laban na yun.
Kulo, rap ba? Nirat-rat ni Kaizen sa round 3. Klaro, no? Pero para sa akin, ang pinakamalakas ni Kaizen Kid is yung round 1. Yun, tangina, one-sided naman yung battle, hindi na kailangan patagalin pa. All 3 rounds Kaizen Kid, final score is 10-9. That's 28 points for Kaizen Kid. Then kay Carl naman 6-7-6-19, no? So yun, 26-19 in favor of Kaizen Kid. Tama ba? 28 pala, no? 10, 9, and 9. 28 pala, sorry. 28-19, tambak ka. Kaizen Kid, all 3 rounds. Battle League Titulo 2020. 0 para kay sa pagpapairam ng venue. At ang boto ng hurado, 5-0 para kay Kaizen Kid. 5-0. Yan, siya. Sa akin, abangan mo ako sa basta Dagaliog always. Para kay Jerry G, sabi mo sa akin, abangan mo ako sa turna. Good luck kay Balls or Charisma. Yo, J-Doc Montrap Trickies. Order na kayo on top clothing ng Montrap. Yeah. Binoto ko Kaizen Kid. Sa round 1 medyo hindi ko na minayusan yung starter ni Carl Don kasi medyo na-distract din talaga siya sa tugtog. Kaya medyo pinantay ko na lang yung puntos doon. Kaso nga lang, meron talagang mabibigat na pinuntos si Kaizen sa round 1. Sa round 2, ganun din. Pumantay na si Carl doon. Kaso yung mga punches na binitawan ni Kaizen nung bandang dulo. Akala ko nung una, yung round 2 mapupunta na kay Carl. Pero yung bandang dulo ni Kaizen, nakabawi siya. Bali kay Kaizen pa rin yun. Yung round 3, kita naman sa Mot, Haring Araw. Tapos Yung rebattles. bang. Round 0, Mobs Entertainment, Demolition Rhyme, True Hip Hop Clothing. Round 1, Kaizen Kid malinaw. Round 2, umayos na yung performance ni Carl, pero Kaizen Kid pa rin yun. Pati round 3, malinaw naman. All 3 rounds, Kaizen Kid. Yeah. Yung Makoy Sector si High Class Entertainment Yo. Overall, 3 rounds kitang-kita kay Kaizen Kid. Sayang si Carl nung round 1 nag-stumble. Namang round 1 ni Kaizen, multi-presence comedy. Kuwang-kuha niya yun. Mas marami siyang punchline na lumanding. Sayang, props, mas well-prepared lang yung kalaban ni Carl. Props. Si Ray nga wala. Shoutouts pala sa Jess Clothing. Team nila si Oliver Cabungkal sa Clothing Com Lapinas. Binoto ko round 1 si Kaizen Kid. Kasi kita naman, talagang handa siya. Tapos, yung rin, tugtog eh. Pero sa round lang rin talaga bumasa. Round 2, yung sa badang na kay Kyle. Sana kung malinis sa aming performance, ang sarap sa tenga eh. Sarap sa tenga ng mga rhyming niya eh. Kaso, wala eh. Pero congrats pareho. Yo, Mike G, binoto ko all round 1 tsaka round 2 kay Kaizen Kid kasi yung round 1 ni Carl nag-stutter siya pero inano ko lang na baka na-distract lang siya sa tugtog. Pero nung round 2 parang ganun pa rin yung performance niya, so binigay ko. Tsaka mas marami ding lumanding na punchline yung kay Kaizen Kid. Tapos round 3 medyo pinantay ko na lang kasi parang maganda yung rebat ni Kaizen Kid, kaya lang nung nag-flow siya parang medyo nung pahuli medyo tumamlay na yung dating. Tama din naman. Tama. Round 1, round 2 kay Kaizen. Okay, so may punto siya dun yung nag-flow, medyo tumamlay. Medyo napansin ko din yun, pero sa tingin ko kasi nakuha na ni Kaizen Kid pa lang, dun pa lang sa umpisa eh. Yung sa rebattles, yung Apex, Mot, Haring Araw, Mot, diba yun? Yun, one-sided yung battle na to, and mabilisang na lang talaga to. Mabilisang review na lang talaga. So, Kaizen Kid, all 3 rounds. So, ayun, bracket bin na tayo guys. At tignan natin kung kaya ko pa mag isa pa na review ngayon. Pero kung hindi, bukas na lang pag-uwi. Ay, hindi. Basta, tignan natin. Okay? Bracket B, kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.